Hi, hello, kumusta po ang lahat? Again, welcome to our devotions, and our topic for tonight is from the book of Proverbs chapter 20 verse 22. Do not say, I will refrain evil. Wait for the Lord, and He will deliver you. Sa Tagalog version po, huwag mong sabihin ang masama'y aking gagantihan. Maghintay ka sa aking Panginoon, at ikaw ay kanyang tutulungan. So, kapag ka tayo ginawa ng masama, ano pa man yung nagawa sa atin ng ibang tao, kailangan huwag nating ilagay sa ating mga kamay ang paggiganti. Maghintay ka sa Panginoon at ikaw ay kanyang tutulungan. Yung teaching dito, God is the one who brings justice and vindication. Ang Diyos natin, siya po yung nagbibigay ng justice. Kahit inapi ka, ginawan ka ng masama, kahit ano pa yung ginawa sa'yo, inalipusta ka, siniraan, kailangan tandaan mo na hindi ikaw yung gagante. Na kapag ginawan ka ng masama, gagawan mo din ng masama. Na gagantihan mo, bilang Kristiyano, kailangan mo malaman na God is the one who brings justice. Kapag ginawan ka ng mali, huwag mo siya gagantihan. Hayaan mo ang Diyos ang gumante para sa'yo. Kasi, hindi lang justice, kundi vindication. Ito yung pinaglaban ka ng Diyos, na pinatunayan niya sa'yo na ikaw yung matuwid, yun yung vindication. Na sabi dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, great indeed, we confess, is the mystery of godliness. Sabi dito, He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. Na gumawa ka ng matuwid, sabi doon sa mga Pariseo, si Jesus Christ ang Son of Man. Sa Old Testament, maraming title ang sinabi ni Jesus Christ tungkol sa kanyang sarili. Pero although He is very humble at talagang siya yung Messiah, pero hindi siya pinaniwalaan ng mga Pariseo ng mga tao. Inalipusta pa siya. Kaya, sabi dito, He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit. Ito yung pinatunayan na siya talaga ay Messiah. He was vindicated. Kahit walang naniniwala sa kanya na siya ay Messiah, na akala ng mga tao bulaan siya, hindi totoo. Kaya ang nangyari, nung po namatay siya, muli siya nabuhay. He was vindicated by God. So, tayo, kapag kalaban natin lahat, na maraming umaapos sa atin, dahil tingin ng mga tao, bulaan tayo, para tayo si Jesus, na kung talagang tayo ang nasa tama, kahit kalaban mo pa yung buong mundo, God will vindicate you. Didepensahan ka niya, at kung ikaw ay nasa tama, God will bring justice and vindication. Brings justice.
And yung seeking revenge, yung paghiganti, ito yung kawalan natin ng tiwala sa hustisya ng Diyos. At sa timing niya, na kapag ikaw ay ginawa ng masama at gusto mong gumante, ibig sabihin, nawawalan tayo ng tiwala sa hustisya ng Diyos. Kailangan magtiwala tayo. Hindi naman sa kapag sobrang masama yung nagawa sa'yo, na hindi mo ipaglaban sa justice. Hindi naman pwedeng yung masamang ginawa sa'yo, hayaan mo na lang. Pero, kasi kung may justice naman, nasa tama ka, pwede mo naman na ipaglaban ito sa korte. Lalo na kung medyo mabigat at hindi na pwedeng hindi na kaaya-aya na makakasira na sa hustisya, na sobrang kailangan mo ng hustisya. Sa kanyang takdang panahon at paghihiganti, huwag po tayong mabigo or huwag natin bigoin ng Diyos. Believe and prioritize forgiveness, na magpatawad tayo. Iwanan natin sa Diyos ang hustisya. So, ang Diyos ang bahalang magbigay ng hustisya. Sabi nga, karma. Ang Diyos ang bahala na magbigay ng hustisya para sa mga ginawang mali sa'yo ng tao. So, God brings justice and vindication. Huwag nating ilagay sa ating mga kamay ang ating mga hustisya. Kundi, magtiwala tayo sa Diyos at hayaan natin ang justice sa korte. Huwag nating hayaan na ang masama ay gagantihan. Because sometimes, in the process of fighting a monster, you become a monster too. Kapag gumanti tayo sa tao na gumawa sa atin ng masama, tayo yung gagawa ng vengeance. Gagawin mo lang ng masama ang sarili mo. Kasi pag ginawan ka ng masama, gagawan mo din ng masama. Gagawin mo lang na parang hali mo ang sarili mo. So, dapat mahalin mo yung sarili mo at huwag mo itulad sa taong gumawa ng kasamaan para sa'yo. So, yung hayaan mo yung Diyos ang gumanti sa'yo. Sabi ng Diyos, vengeance is mine. Kailangan natin magtiwala sa Diyos na lahat yan nakikita niya. Kailangan natin magpatawad at palayain natin yung sarili natin sa puot na mararamdaman natin. At hayaan natin na palayain natin yung sarili natin na i-release yung galit para mahalin natin yung sarili natin, na huwag tayong makaramdam ng puot at galit sa taong gumawa sa atin ng masama. So, yun yung mga katuroan sa verse na ito, na sana hindi solusyon ang paghihiganti. Yung paggawa ng masama sa'yo ay gagawan mo din ng masama. Hindi po yun advice na, hindi po yun magandang advice. Kailangan intindihin yung verse na ito na huwag niyong ilagay sa inyong mga kamay, love yourself, at forgive those who